panawagan ang Pangulong Bongbong Marcos ng reconciliation. Panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation sa mga Duterte. Walang kinalaman sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, hindi ba huli na ito? Ayan, pwede pa ba yan? Oo nga, Lakay. Oo, ayan. Hindi na mga lamat na ang relasyon eh. Wakwak na ang relasyon. Warak na warak. Ayan, warak na, ha? Tapos sila pa naman tinagari ang unit team noon, Lakay. oo Diba? nga, Akala ko ano, magkaisa. Race number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Na di ba plinig sa impeachment court na video. Pero hindi nga o hindi umano nabubura ng hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa lahat ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular ang pagbabanta nito sa Pangulo. Reaksyon nito ng Malacanang matapos gamiting argumento ng defense panel ang video interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi nitong handa siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Para kay Palas Press Officer Claire Castro, mababaw ang argumentong ito at malayo o hindi konektado sa mga issue sa impeachment. Ayon kay Castro, hindi dapat iligaw ang usapin dahil hindi maliit na bagay ang pinag-uusapan sa impeachment trial na patungkol rin sa kapasidad ng tao kung kayang mamuno gamit ang utak at puso. Dagdag pa ng Palace official, hindi naman partikular na para lang sa mga Duterte ang alok na rekonsilasyon ni Pangulong Marcos, kundi sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya dahil ayaw niya ng kaaway. Pakinggan natin si Jose Castro. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Si Palas Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa Yes, Akay? Mahirap naman yata yun, ano? Akala ko reconciliation tapos kalimutan na ang impeachment. Hindi, hindi, walang pwede. ganon. Not counted. Yung dating alok ng presidente. Kasi di ba yung si Catherine yung nag-interview sa kanya, di ba, Lakay, na tinanong siya tungkol sa pakikipagkasundo sa mga Duterte na ginamit naman ng defense panel dun sa impeachment trial nung nakaraang linggo. Ganun ba? Sige, abangan natin. Pero, tingnan natin kung ano tatanggapin ba ng mga Duterte ito. Ayan. Alamin natin sa report ni Henry Uri mamaya. Ayan. Ayan. Para, sa bagay, gusto nating mag-reconcile sila kung kakayanin pa para together again. Kaya pa ba, Lakay? Kaya pa kaya yan? warak na kamo. Kanina. Wasak na wasak. Ayan. Anyway, yan ang gusto ng presidente, di subukan. Pero ang tanong, Miss Let, ayan, SONA, ayan. Meron na ba? Update sa SONA? Kasi ang Kamara, ilalakdown na ang batasan sa July 23, ha? Ayan. Lakay yung sa SONA, kagaya ng mga preparasyon na yan, ay sa ano daw yan talaga, sa Kamara, Lakay. Kagaya din na itanong kasi sa Malacanang, iimbitahan ba si VP Sara sa SONA, nasa House of Representatives daw yan, Lakay. Si Presidente talagang mag-speech lang doon sa kanyang SONA. Ganun ba? Ayan. Kung noon ang sabi ng Pangulong Marcos, ayan ano ang punchline, slogan ng Pangulong Bonget sa kanyang SONA kung noon ay mahiya naman kayo? Ayan. Oo. Ano naman kaya ang slogan na gagawin ni Mr. George Garcia? Bakit si Abangan natin, Lakay, dahil wala pang patikim sa ngayon. Wala pang patikim. teaser. George Garcia nga ba? Yung nasa advertising company ito ha? Director ngayon sa BCDA. Siya bang nagsusulat, Lakay? Sila ang kumamada ng kanyang SONA last year. Mahiya naman kayo. Ayan. Siya pa rin kaya? Ayan. Abangan natin. Sino ba mga dati identified natin ang mga speechwriter ng Presidente Digong ha? Era pa ngayon parang hindi Sino bang hindi ba gumagawa? pamosola kaya? Siya mismo? Si Masukat ba? Ayan. Masukat. Magaling mo magsulat si Masukat. Ayan si Dragon Lady ng Malacanang. Anong first name niya, Miss Let? Anong pangalan niya? First name? Masukat. Zenny? Hindi.
Hindi ko rin Hindi maalala. Okay, sige. So, wala pang patikim. Elaine. Ayun, Elaine. Elaine Masukat. Ayan, oo. Sana yung kausap ko kanina sana ang maging sona ng Pangulong Marcos ay yung ramdam ng ating mga mamamayan mula sa laylayan. Oo, lakay. Yung pinakamalapit sa sikmura. Katulad na lamang ng mga pensyon ng ating mga seniors. Ayan. Abay, sabi nila sa bagay, narinig na rin natin ito, ha? Ano na? Abay, yung pension nilang, 8,000. Ayan. Increase. Nauubos lang sa maintenance medicine. Totoo Ayan, lakay. oo. Tapos na-expire tayo ng gamot, Ayan, di ba? oo. Dapat sinusupply na lang yan ng DOH. Sabi niya, nung unang panahon, Sapat. ang mga periculture center natin, ayan. Okay. May mga gamot na ibinibigay, mga gamot sa Correct. diabetes, Provided for lakay dati, high blood, di ba? nawala na. Ayan, siguro yan ay isa sa lalamanin ng Pangulong Marcos. Sana. Sona. At saka yung presyo ng mga bilihin, sabi niya, tama, ayan, hindi nga masyadong tumaas ang presyo ng mga Pero, bilihin. Pero katulad niya, yung Skyflex, sabi niya, ang liit na ngayon. May shrinkflation ang tawag dyan, lakay. Hindi nagbago Shrinkflation. ang presyo. Nagbago lang ang size. Oo, ayan, pati serving sa mga restaurant, di ba? Hindi nagbago ang presyo. Correct. Ayan, pati noodles, pati sardinas na ino-order ko Totoo, lakay. binibili ko Kulang-kulang, aluwag-luwag na, pwede alugin na yung Hindi na sardinas. sila nagsisiksikan. So, hindi naman. Pwede na alugin, parang juice. Sagana na lang sa sauce. Ayan, siguro yan ang laman ng tiyan, ha? Ayan, at yung mga na-hospital na Diyos ko, ha? Ayan, meron pang Healthcare. ngayon, yung hino-hostage sapagkat hindi makabayad ng lakay, ng hospital bilang isang pasyente, ha? Ayan, pagkatapos may palit ulo. Ayan. Nakakaloka yung palit ulo. Sige, pauwi yung pasyente pero may kapalit. Oo, Siyang mananatili i-hold sa natin siya. yan. Kulong natin yan. Ayan, mga ganun ba? Ayan. Anyway, napag-usapan lang namin na aking bubit kanina. Sabi ko, pre, ayan nga, kasama ka ba sa magsusulat na speech ng presidente? Oo, hindi daw. Negats. Hindi daw. Ayan. Pero kung siya tatanungin, isasuggest na yan. Yun. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Nisea.